Lumalagas pagpalap sa tila. Para sa ating pangaraw-araw na talata tayo ngayon ay nasa Leviticus Kapitulo 2 sa versikulo 11 hanggang 16. Huwag kayo maghandog kay Yahweh ng anumang pagkain may libador, sapagkat hindi kayo dapat magsunog ng libador o pulot kung ihahandog sa akin. Kung unang bunga naman ng halaman ng iyong ihahandog, huwag niyo itong sunugin sa daba. Titimplahan ninyo ng asin ang lahat ng handog sa akin, lahat ng handog na pagkain. Huwag na hindi ninyo lagyan ng asin ang inyong handog ng pagkain, sapagkat ang asin ay tanda ng inyong tipan kay Yahweh. Kaya lalagyan ninyo ng asin ang lahat ng handog. Kung ang handog na pagkain ay trigong mula sa unang ani, kailangang ligisin ito o ibusa. Bubusan ng langis at bubururan ng kamangyang. Kukuha ang saserdote ng bahaging susunugin kasama ang langis at kamangyang bilang alaala. Ito ang inyong handog na susunugin para kay Yahweh. So ang passage ito ay patungkol doon sa ginagawa ng Old Testament Israelites, kung saan ang ginagawa nila dito ay yung tinatawag na grain offering. So yung mga butil lang, kung trigo o kung anong paman, yun ang ino-offer nila at siyempre sinusunog yun. At yun yung usok noon na nagiging mabangong samyo sa harapan ni Lord. So nagiging siyang burnt offering, di ba? Pero siyempre, nasa New Testament na tayo. Hindi na tayo saklaw ng batas na yaon. So, ano na pwede natin gawin? So, sa church namin may tinatawag na isang dakot or ang tawag doon kasi ay rice offering. Kumbaga, pwede ka magdala sa church ng rice kung ilang kilo gusto mo at i-offer mo yun. At yun naman ay ipapamahagi sa mga mahihirap, sa mga nasalanta, either nasunugan or mga nangangailangan. So, yun ang purpose nun. So, kalaunan, yung isang dakot na yun or rice offering na yun natitipon at pinapamahagi. So, yun ang purpose nun. So, iman ko sa simbahan nyo kung ano ang ginagawa nyo. Pero sa amin, simbahan namin mayroong ganung project or program, rice offering. At syempre, yung mga needy, yung mga mahihirap, so sila ang recipient. Or kung may sakuna nangyari, halimbawa nagkabagyo or nagkalindo or may nasunugan, so sila ang makaka-receive ng tulong at makaka-receive ng bigas. So, yun ang purpose ng rice offering or yung tinatawag na isang dako. And since iba-iba naman ang policy kada church, hindi ko alam kung ano sa iba. Pero sa amin ganun.